Maraming nagbibigay ng komento na madali lang siya masira. Good day everyone! So welcome back to my channel. This is Christian Arsenio at ngayong araw, ang topic po natin is about the two different types of RTL cages na available po sa market natin ngayon. So, nga ba natin ito naging topic ngayon? Sa kadahilanan, may pong nagtatanong kung ano ba ang kaibahan ng locally made at saka yung imported na RTL cages. May tatlong importanteng topics po natin na pag-uusapan. First po is yung presyo. Ang price po ng mga RTL cages is po yung halos pinaka-importante sa lahat ng mga investors dito sa 3-layer farming. Bakit? Kasi isa po ito sa inputs na kailangan natin paglaanan ng pera. Dito, naglalaan din po tayo ng mga ng budget doon sa mga RTL mismo at doon din sa building natin. At marami pang iba, kagaya ng feeds, ng pailaw, tubig, at saka yung manpower. Pero isa dito yung RTL cages na talagang paglalaanan natin ng budget. So in terms sa budget or sa price is hamak na mas mura po ang locally made kasi sinusource lang po natin yung mga materials dito sa Pilipinas at marami din pong gumagawa ng mga organized steel cage na hindi naman sila nalalakihan sa gastos. Yung imported po ng mga RTL cages is nanggagaling po sa China at medyo may kamahalan kasi dinadagdag po natin doon yung shipping fee na pag-aangkat natin galing China papuntang Pilipinas. So hindi naman nagkakalayo yung presyo nila. Medyo may kamahalan lang ng konti yung imported na mga cages. So pangalawang topic is yung material, kung alin ba dito yung maganda ang quality and yung nakikita natin na napakagandang quality. Yung RTL cages na gawang Pilipinas is medyo magaspang po siya at hindi siya makinis. Mayroon po siyang rough edges na pwedeng maka-cure sa mga RTL natin. Pero overall, okay lang naman kasi by time natatanggal po yung pagka-rough ng mga galvanized steel natin. Meron pong ibang mga bumili ng ganitong mga cages, gaano kaganda yung pagdikit ng mga steel sa bawat isa, whereas yung mga cages na galing sa China is napakakinis, higher content ng zinc at medyo makapal po yung steel na gamit nila. So reliability naman, kung galang taon natin or gaano katagal nagagamit yung mga RTL cages, yun ang pangatlong topic na pag-uusapan natin. Yung mga RTL cages na gawang Pilipinas is maraming nagbibigay ng komento na madali lang siya masira. Compared dun sa cages na imported is medyo matagal yung span na nagagamit natin sila kasi matataas yung zinc content at medyo makapal yung steel na gamit nila. Sa lahat ng topic na to, it's up to you guys kung saan po na RTL cages ang gagamitin nyo, either yung locally made or yung imported. Question na ninyo yun. Hanggang sa muli, maraming salamat and happy farming po sa lahat.